I give the highest praise, glory, and honor to our loving Savior, Jesus Christ. And I give double honor and respect to our beloved parents in the Lord. We remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved and honorable Pastor Wildes Almeda and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. And greetings din po to all the beloved Almeda family, beloved preachers, beloved workers, beloved brethren, beloved visitors, and also to all the beloved webcast viewers po. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Una't higit sa lahat sa pagkakataon na to na muli mapapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Base po sa testimony ng aking beloved mother, napupunan pa lamang po ako ng aking beloved mother. Tunay po na naghimala na po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aking buhay. Nung time po na yan, ako po ay pinagbubuntis na aking beloved mother. Supposedly po dapat January pa po ako maipapanganak, pero December po, nagpa-check up po ang aking beloved mother at inadmit na po siya sa hospital dahil po na napag-alaman na siya po ay may eclampsia na kung saan isa pong delikadong case para sa isang nagbubuntis po. Nung time po na yan, tunay po na ang aking beloved father po ay pinapili na po ng mga doktor kung sino po ang pipiliin niyang mabuhay, kung ako po ba o ang aking beloved mother dahil po sa mga ganyang case po, possible po na isa lang po yung mabuhay sa amin ng aking beloved mother. Ngunit ang aking beloved parents po ay nagtiwala at nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na dalawa po kami ng aking beloved mother ang mapagkakalooban ng buhay. And nung time po na yan, ang aking beloved mother po ay patuloy na nananalangin, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kahit sa isip niya lamang, nasa hospital siya that time. At sabi pa po ng doktor, kung ako man daw po ay maipapanganak, ipapasok pa po ako sa incubator dahil nga possible po na magkaroon po ng mga abnormalities dahil po kulang po ako ng 15 days. And nung time po na yan, sa himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, dalawa po kaming pinagkalooban ng buhay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nung time na yan, hindi na po ako naipasok pa sa incubator dahil ako po ay isang normal na baby na ipinanganak ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Salamat sa himalang yan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. And pasalamat ko din po, last year lamang po, dumanas po ng karamdaman ng aking beloved mother na kung saan nag-umpisa po sa pamamanhid ng kanyang paa and bigla na lang pong hindi niya na po maigalaw ang kanyang katawan, ang kanyang kamay, hindi niya maigalaw ang kanyang paa, hindi niya mailakad. Dumating din po sa point na binubuhat pa po namin siya para makapag-CR, sinusubuan pa po para makakain. And nung pina-check po namin siya, ang sabi po ng doktor ay siya po ay mild stroke na nga daw po. And nakita din po sa kanyang CT scan na may pagbabara po sa ugat sa kanyang utak. At sabi pa po ng doktor, babalik lamang po sa normal sa pamamagitan ng mga therapy, ng mga gamot, regular check-up. Ngunit ang aming buong pamilya ay nagtiwala ng 100% sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At sa unang panalangin na ating beloved Honorable Pastor Wildes Almeda, ang aking pong beloved mother ay gradually pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Unti-unti po natataas niya na po ang kanyang kamay, nakakapaglakad na po siya at ngayon po kasama na po natin siya muli nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At sa kahabagan lang po ng mahal na Panginoong Jesus, nakakasama ko na rin po siyang mag-ayuno, mag-alay ng ayuno sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil tunay po na pinakita ng mahal na Panginoong Jesus na siya lamang po ang dakilang manggagamot, walang ibang doktor, walang mga gamot, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. At pasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, may isang beses po na ang aking pong 2-year-old daughter po ay nahulog sa hagdan kung saan yung second to the last step po sa taas, doon po siya nahulog. And nung nakita ko po siya,
pagtingin ko po sa kanya, bumaliktad po siya at sumigaw po ako ng in Jesus' name, in Jesus' name. At nakita ko po talaga yung pagkahulog ng aking beloved daughter. Bigla po siyang nag-slow-mo na para bang may umalalay sa aking beloved daughter. At nung chinek ko po yung beloved daughter ko kung meron po siyang pilay o may mga bali po ba. Nakita ko lang po may maliit na bukol sa kanyang ulo at mga ilang minuto lang, nilayhans ko po muna siya at mga ilang minuto lamang po ay tumahan na po siya, nakatulog na po siya, and ilang days po, inobserbahan ko po ang aking beloved daughter. Wala naman pong kahit anong galos, kahit anong pilay o injury na natamo ang aking beloved daughter dahil po yan sa pag-iingat ng ating amen. pinakamamahal na Panginoong Jesus. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pag-iingat na yan. Hallelujah. Papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagpapala niyo po sa aming buhay. 5 months na po since nag-decide po akong mag-resign sa aking trabaho po as a teacher po sa isang private school. Last November lang po, nandun po talaga yung desire ng puso ko na makadalo every Wednesday. Kasi po nung time po na yan, whole day po yung pasok and every Wednesday hindi po talaga ako nakakadalo. Tuwing Friday and Sunday lang po. And andun talaga yung desire ko na makadalo ako ng Wednesday. And nagkataon din po na wala po akong mapag-iiwanan na aking beloved daughter. At bago po ako mag-resign, nag-alay po ako ng ayuno sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Humingi po ako ng guide kung ano po yung kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. And that time, kalagitnaan po ng school year at may pinirmahan po akong kontrata. Kung magre-resign po ako, possible po na may bayaran po ako sa school. Dahil nga po, hindi pa po natatapos yung contract, magre-resign na po ako. So, nung time po na yan, nanalangin po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na siya na po ang bahala, kumilos at maghimala. And nung nakapag-decide na nga po ako mag-resign, nagpasa na po ako ng resignation letter and pinayagan po ako ng aming HR at himala ng mahal na Panginoong Jesus sa pagpapala niya. Ako pa po yung may natanggap na financial mula doon sa school. Yes, Wala po amen. akong kahit Hallelujah, anong hallelujah. binayaran. Talagang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Salamat po, mahal na Panginoong Jesus, sa pagpapala na yan at sa 5 months na pag-resign ko na wala akong work, tunay na hindi ko naramdaman na pinagkulang kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus kahit na bagamat yung aking beloved husband lang ang nag-work. Tunay po na hindi po kami pinagkukulang. Andiyan provided lahat ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang aming pang-araw-araw na gustusin. Salamat sa mahal na Panginoong Jesus at sa kabila na wala po akong work, tunay na nandyan po yung mga unexpected blessing na dumadating sa akin at patuloy po akong hinihipo ng mahal na Panginoong Jesus na patuloy magbigay sa kanyang banal na ubasan. Talagang ang pagbibigay siyang susi ng pagpapala. Yes, amen. Hallelujah. Kahit wala akong work, nandiyan na patuloy pa rin ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nandun rin po ang mga pagpapalang kagalingan ng mga karamdaman. Pinasasalamatan ko po yun sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa katugunan ng panalangin, sa kalutasan ng mga problema. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at di man po karapat-dapat, ako rin po ay ginagamit bilang isang mag-aawit sa kanyang banal na ubasan. Di man po karapat-dapat, salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lahat po ng mga pagpapalang physical, material, financial at higit sa pagpapalang spiritual. Ang pinakamataas na pagpupuri at walang hanggang pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang.